A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Hustisya, kalinaw ug kahimsog sa panglawas. Inyong mabati matag Martes sa alas 7 sa gabi. Uban ni Dr. Milhamid Tumawis og retired Judge Kimal Salako. Hustisya, kalinaw ug kahimsog sa panglawas. Reggae flavor for the drum guys. Watch out.
magandang gabi. Maayong gabi sa among tanan. Dito sa Patinay, Agusan del Sur, ang pagbabalik ng ating programang pinagsasabikan, pinag-aabangan at makabuluhang serbisyo, ang programang Hustisya, Kalinaw o Kahimsog, ang pagbabalik ng ating prinsipeng manggagamot dito po sa DXGP 89.7 FM Agusan Radio. Ako po ay bumabati sa inyo ng maayong gabi sa among tanan, mga amigo, amiga, mga kapatid, mga kababayan, mga kaigsunan. Ako po ay nagpapagaw or napapaos. So sana po ay marinig nyo po tayo, marinig po ang ating tinig sapagkat di natin mapigilan ang ating sarili na magserbisyo sa inyo po. Kahit ito po ay kahit papano namamaos ay kusa nating kagustuhan na maghatid sa inyo ng mga balita, mga impormasyon na makabuluhan na ito po ay ang magbibinipisyo ay ang ating mga kababayan. Okay. Mga kababayan, There's a place within my heart, tucked away from all the pain, and deep within the secret. mga kaigsunan, ako po ay paus na paus, no? Pero at least may boses pa. Binabati namin ang ating mga kaigsunan dyan sa mga karinderya. Alam ko nakikinig po kayo sa mga radyo natin at sa ating mga bawat bahay, tahanan na nanonood sa ating sa Jimstar Cable TV, pati dyan sa ating mga residente, mga kliyente na mga person use drugs sa amin sa .RC ADS. Sila ngayon ay nanonood sa Jimstar Cable TV, ang ating mga brothers, mga ates, at sa ating mga staff dito sa ating mga bulubundukin at sa mga dalampasigan ng Caraga. Alam ko nakikinig kayo sa radyo na inaabot ang ating tinig, pati dito sa bulubundukin ng Claveria ay inaabot ng ating tinig ang 10,000 kHz, no? Itong DXGP 89.7 FM Agusan Radio, pati dito sa may Davao region, and of course Region 10, and even tatawid dyan sa bandang Dinagat. Maayong gabi sa among tanan. Just the simple truth remains. Words don't come easy. Feelings I hide even from myself. I'm ready to share without hesitation. I've been Without hesitation, tayo po ay talagang nagpupumilit pumunta rito sa ating stasyon. Kahit na medyo napamaos tayo, ay importante ay makaabot tayo ng serbisyo sa inyo, mga kababayan. Mga kababayan, mga kaigsunan, amigo-amiga, namamaos po tayo. Gawa ng dami nating ginawa, no? Nakabalik yung boses natin noon. Kaso rehab riders tayo. Nung last week, pumunta po tayo dyan sa Municipality of Loreto. Tapos, pagkatapos doon, pumunta rin tayo sa Municipality of La Paz. So, maybe mga 3 hours tayo na nag-motor, no? Kasama natin ang ating mga rehab riders, ang ating psychiatrist, ating mga health program officers, yung team ng .RC ADS. Kasi nga po, bukod sa hobby natin ang magmotor, ay talagang sinama natin sa ating mga advokasya yung anti-illegal drugs war campaign,
tamang-tama po, ang Municipality of Loreto ay very active ang kanilang community-based drug rehabilitation program as well as ang Municipality of La Paz. Sinurprise ko po, bigla talaga, nagulat, si Mayor Michael Lim, dumating po tayo doon, no? So, chinek natin, na-monitor natin ang kanilang CBDRP. Tapos doon sa Municipality of Loreto, nag-drug test po tayo doon, ng random drug test doon sa kanilang mga person use drugs na nandun mismo sa Municipality of Loreto. So buti na lang, siyempre random po yun, pabiglaan. So nag-negative yung drug test. So hindi lang ang pagpunta natin ay para makapagmotor, makapagbisita, kundi chinek natin ng bigla kung talagang ginagawa ng ating mga partners, ang Municipality of Loreto at saka Municipality of La Paz, ang ating mga napag-usapan, no? Kasi pumirma po sila sa atin ng partnership by means of Memorandum of Agreement. So, we are very happy that the two municipalities are very active, very functional ang CBDRP. So, yan po ang mga dapat nating isipin lahat kayong mga munisipyo na malaking bagay po yan, no? Na kami mismo ay nire-reach out namin. Pumupunta kami doon. Ilang oras yun, no? Lubak-lubak ba? Ang lakas pa ng ulan, no? Talaga, kaya nga po na sunburn tayo, no? Pumunta tayo doon. Lakas ng ulan, no? Pasensya na, hindi naman tayo nanunumbat. Pero gusto kong nais kong iparating sa inyo na seryoso kami sa trabaho namin, na gusto kaming tumulong. Mantake mo, nagmotor kami kahit umuulan, no? Maaraw, umuulan, pumunta kami doon sa Municipality of Loreto as well as Municipality of La Paz. So, ilang oras yun, no? Umikot kami, diyan kami dumaan sa may Trento, no? Hanggang doon sa may Santa Josefa, hanggang doon sa may nakarating kami sa Loreto. Then, nag-proceed kami sa La Paz. Then, umikot na naman kami dito sa Talakugon, no? Buti na lang, wala pa yung bagyo noon, no? I mean, yung rainy, yung masyadong malakas ang ulan, nagbaha, no? So, sa awa ng Diyos, pagkatapos namin pumunta doon, I think, anong date yun, Bangbang? Yung pagpunta natin sa Rehab Riders natin sa Loreto, ano po yun, mga January 29 o 30, no? So, pagkagaling namin doon, yun, nagbaha na doon sa, I think, nagbaha dyan sa Veruela, dyan sa may, lahat, no? Nakita ko kasi sa Trento, pati dyan sa, siyempre, Talakugon, nagbaha, mataas ang tubig dyan. So, marami nag-evacuate na ang ating mga kababayan. Nag-evacuate po sila. So, siyempre, dapat nandyan naman ang DSWD. Nakita ko pati sa Davao Region, dumating yung sekretary ng si Gatchalian, ang DSWD. So, sana naambunan tayo rito sa Agusan del Sur ang kanilang mga ayuda, okay? Ang kanilang mga rescue services. This moment, someone is saving this moment too. Tell me it's you. I'll give you everything that I've got. Say you'll never turn around. 'Cause each and every beat of my heart tells me you're the only one. I cast aside this foolish pride. I know I can keep you satisfied. I'll prove it tonight in so many ways. Mga kababayan, mga kaiksunan, after naman po niyan, nung nag-ano po kami, nakita natin ang dalawang municipality na, in fact, ang Loreto po ay sila ang nakapag-present doon sa buong Caraga, sa 5 probinsya, na ideal na CBDRP, no? Na functional, very active. Siyempre, pag active ang ating CBDRP,
Siyempre, ang ating mga person use drugs, ang ating mga kababayang nalulung sa droga, ay mabibigyan ng atensyon, mabibigyan ng treatment, no? Yan, ang kanilang sakit sa addiction. Kaya po, inikayat ko lahat ng munisipyo, yung hindi pa nakapagmuha sa amin. Siyempre, yung mga nakapagmuha na po sa amin, siyempre, may karapatan na po ako na i-monitor sila, tulungan sila. Lahat po ay, lahat ng mayroon kami ay talagang itutulong natin sa kanila. So, kaya po nasasadya ko pang napuntahan kahit pa surprise po. Pinupuntahan talaga namin. So, hindi pa nakapagmuha sa amin, no? Kahit dyan sa Surigao del Sur, kahit dyan sa Mayagusan del Norte, no? Ay, ano po, nandito po kami. Anytime reach out us. Ang Hinatuan, nakapagmuha na kami dyan sa Hinatuan. I think interesado ang San Agustin, no? Galing po ako dyan kami nag-PIR, no? Sunod-sunod ang nasunod tayo sa araw no? Bang, halika nga. Nandito ka. Para makita ka, alam ko yung mga fans mo. Ayan, si Bamboo, ayan si Bamboo. Ayan. Ayan, kinukumusta kayo ni Bang Bang, no? Ayan, okay, sige. Tapos, yun, kaya sunog tayo no? Pumunta rin po kami sa ang .RC ADS Football Club with the joint force of the Butuan Association, Butuan Agusan del Norte, Agusan Norte Football Club, ay nag-joint force kami. Dalawang team yan Siyempre, ang DTRC ADS, pumunta po kami last week. Anong araw yon? Last Sunday, last Saturday. February 3. Last Saturday. Last Saturday po, yan, pinreset namin. Umattend po kami ng tournament, football tournament, 7-a-side, dyan sa may Camp Phillips, Manolo Fortage, Bukidnon. So, ang dami, nakita ko yung mga bata, merong din kategory yung mga less than 7 years old, and more than 7 years old. Nakakatuwa, no? So, nakita namin kung gaano kaganda yung programa na lahat ng mga walk of life there, according to their category of age, no? Yeah. Mayroong mga kanya-kanyang bracket. So, natutuwa talaga ako kasi nga, ito yung mga hinahanap natin na mga kasagutan para maiwasan ng droga. Sa murang edad pa lang, sa ating mga kabataan, ay napapa-introduce sila sa sports. So, football club po ng DTRC ADS is very active. Yun, sa madaling salita, kami po ay umabot sa quarterfinals. So, it's not bad. It's a good fight, no? Bilang first time na i-attend natin ng tournament ang football club natin, and even outside our region. Doon po tayo pumunta sa Region 10 sa Bukidnon. So, umabot po tayo ng quarterfinals. So, yun ang maganda doon. We may enjoy it. Nag-i-enjoy tayo, no? It will benefits also our health. Nagiging physically fit tayo. Tapos, our mental health also is can be benefited, no? Kasi nakaka-distress yan, no? Pero para sa akin, lahat yun makakabuti, pero pinaka makakabuti ay yung maipasok natin ang yes to sports, no to drugs. Ibig sabihin, isa yan sa major intervention para yung ating mga kabataan ay hindi malulun sa droga. Bukod pa doon, yung mga nalulun na sa droga na para din sa kanilang treatment, sa kanilang way to recovery, sa kanilang pagbabago, ay ma-engage sila ulit sa sports. Okay? That's a promise from my heart in good faith. In the roads that we have chosen, behind the parks we sometimes play, life
kababayan, na shoot out natin si Sir Angelo Hertz Lim Honrobia. Magandang gabi po, Doc. Mabuhay ang iyong mabuting gawain. At mabuhay kayo watching from Bayugan City. Yan, ating matipunong Ginoo Angelo Hertz Lim Honrobia. Talagang tubong bayugan to, no? Ayan, magandang gabi sa iyo, kapatid. Okay? Yan, namamaos tayo, pero sabi nila, naririnig pa tayo, no? Ayan, mga kababayan, na with no illusions in the way. Words don't come easy, but I get the feeling across somehow. Let it be now. I'll give you everything that I've got. Say you'll never turn and run. 'Cause each and every beat of my heart tells me you're the only one. I'll cast aside this foolish pride. I know I can keep you satisfied. yun po, yun ang kagandahan nun, no? Kasi talagang nakita natin, no, nung last February 3 na ito, may plano na ako dito sa Patinay. Meron po tayong sports complex rito. Sports complex na napakaganda. Tennis court, oval, merong track and field, pati itong soccer field, may pa-basketball, may gymnasium. Tama-tama, it's a brand new, nagamit ata itong mga district meet rito, no? So, kukuha ko ng schedule dyan. We will organize. Mag-host tayo sa DTRC EDS Football Club. Mag-host tayo ng paliga tayo. Ibig sabihin, tournament, ng football tournament. Tayo ang mag-handle. Hindi po tayo lalaro, kundi mag-handle tayo. We will invite in different region. Kahit dyan sa Manila, invite din natin. May 7 aside, 9 aside, doon sa mga 40 uppers, 50 uppers, or 30 uppers, no? At saka siyempre sa mga bata, no? Para magkaroon tayo maybe 1 day or 2 days tournament ng football, no? So kami ang hawak. I've already plan. Mayroon talaga akong plano dyan. Itutuloy natin yan, no? Para bukod sa puntahan tayo rito sa Agusan del Sur, bukod sa invite natin sila, itong sports ay ma-promote natin, itong football, no? Yung mga fanatic na football, ay yung mga di pa marunong ay matuto rin, no? Bukod pa doon, we can invite these participants coming from different region, even from Visayas or Luzon. Tapos makikita nila, ma-appreciate nila ang Agusan del Sur ay tahimik pala. Kasi usually ang Agusan del Sur, mga kababayan, iniisip nila magulo, may insurgency rito. Wala naman eh. Ako, magpa 5 years na po ako rito. Actually, 5 years na dito sa Agusan del Sur. Talagang convinced na ako na this is land of opportunities. Yan ang tawag natin sa Agusan del Sur. And of course, nandyan Agusan del Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte. Okay? Kasi ang dinagat, separate island yan. So, papupuntahin natin sila. So, marami tayong purpose. There is so many benefits, no? Mawi-welcome din natin ang tourism rito. Kasi, ganito pala, dami palang pwedeng puntahan rito. Pwede silang mag-hike, pwede sila sa mga falls, pwede sila sa mga hot and cold spring, pwede sila dito sa mga beaches natin, mga islands, dyan sa may Surigao, no? So, we will invite them, and simultaneously, we will promote our provinces, no? These Caraga regions. Then, by way promoting sports, our youth will be encouraged to engage in sports, no, and not to drugs. Also, they could see our place, no, yung tourism, no. So somehow yung economy ng ating
itong ating mga provinces, itong probinsya natin ay tataas. We can invite investors, no? Naalala ko tuloy last year si Assistant Secretary Matibag, no? Si Leng, no? Si Asek ng Dangerous Drug Board. Takot na takot daw siya. No? Sabi ko, hindi ka, wag ka matakot, no? Pinasundo ko siya sa Butuan City Airport, no? Na tapos baka nakakatakot daw, gabi pa yon. Sabi ko, no. Maganda rito sa Agusan del Sur, no? So yun, na-appreciate niya. So dinala pa natin dyan sa may Enchanted River, no? So babalik siya actually on last week of February. O tinan mo, ang mga taga Luzon, talagang na-appreciate nila dito sa ating probinsya sa kalakhan ng Caraga. So yan dapat, no? There is no existing war insurgencies here, no? Tapos yun, inshallah, God willing, we will proceed, we will pursue yung football tournament dito sa Agusan del Sur. At gagawin ko talaga ng plano, no? Kasi magandang court natin. How can I say that, no? Maganda. Tapos pag dumami ang participant came from different place, pwede silang stay sa mga hotel natin rito. Oh, so we can invite them through, siyempre, aside sa maglalaro sila rito, we will introduce sa kanila ang mga pwede puntahan rito, no? Na mga tourist spot. Ayan. That could happen. Mangyayari yan. Oh, kasi meron na tayong magandang sports complex, eh. Di ba? So, yan ang pinaka-importante, no? If we plan, definitely, we will execute it unless God will not permit it. I prove it tonight in so many ways. That's a promise from my heart in good faith. Behind these eyes tonight, the truth never shines. Mga kababayan, shout out kay Kent David Dumadara, LPT, magandang gabi po. Most Doc Prince, mabuhay ka, watching from Bayugan City. Itong taga-Bayugan din. Mga staff natin, mga taga-Bayugan. Talagang gusto ko mag-hire. Yung kung po pwede, yung mga may mga tribo na Manuboy, Kainon, mo. Kasi, I'm fascinated sa mga iba't ibang tribo. No, doon ako masaya, eh. So, sana naman mga behavior nila maayos-ayos. So, yan, si Kent David Dumadara, taga Bayugan City ito. Magandang gabi sa'yo, kabayan. A fire that is rarely seen, it burns for you. I never needed anyone this way. Never found the right words to say. Mga kababayan, meron po tayong ginawa last Friday. That was February 2. Ayan. So, bago tayo naglaro ng football sa Bukidnon, ang aming institusyon, ang DTRC, Agusan del Sur, kasama ang Philippine Red Cross ng province of Agusan del Sur chapter, kasama ang Alpha Pi Omega, ang Theta Sigma, at saka Gamma Beta, no? Gamma Beta na chapter? Gamma Beta, Gamma Delta? Gamma Delta chapter, Theta Sigma chapter, may Beta Upsilon pa yata doon, no? Ang Apo Diwata, Alpha Pi Omega, Apo Diwata, in partnership sa amin, DTRC, Agusan del Sur, at saka Philippine Red Cross, ay nag-join force po kami sa bloodletting. Kami po ay nag-organize, nakakuha kami ng mga more than 30 yata na blood donation. So marami po yun. Yan, malaking tulong po yan. So nag-bloodletting po kami,
conduct kami ng blood donation. Tapos maraming nag-donate po. Sa awa ng Diyos, nakalikom po kami ng about 30 plus na blood. Okay? Dugo po, dugo. Mga kababayan, Tell your children that their time has just begun. I have suffered for my anger. You're more than can't be won. Father, mga kababayan, gusto kong i-discuss ko po sa inyo bilang inyong prinsipeng manggagamot. Tayo po ay doktor, no? Itong blood donation. Ang blood donation po ang pagdodonate ng dugo, no? Napakaganda po 'yan. Bakit nga po, no? Kasi po pag nag-donate kayo ng dugo, ang mangyayari sa katawan nyo po, siyempre bago po kayo mag-donate ng dugo, i-screen po kayo. May tinatawag tayo na screening. Titingnan po kayo ng doktor kung kayo po ay stable yung blood pressure nyo, kung kayo hindi nilalagnat, kung kayo hindi inuubo, kung kayo ay pwedeng kuhanan kasi sakto lang yung dugo nyo, kung kayo po ay walang ibang sakit, kung kaya para makomplicate, ay titingnan yan. Pag kayo po ay yung screening ay pumasa kayo sa screening, ibig sabihin, pwede na po kayo kuhanan ng dugo. You can donate blood. Ngayon po, pag kinuhaan kayo ng dugo, makaka-relax kayo. Unang-una, hindi pala pwede kuhanan ng dugo ang mga puyat. Pag puyat ka, hindi ka pwede kuhanan ng dugo. Pag nakainom ka, hindi ka pwede magsinungaling. Kailangan sabihin mo na, nakainom ako. Siyempre, pag nakadrugs ka ng ilang araw, kahit hindi na wala ng effect, sasabihin mo yan. So, mayroon po tayong interview din ng screening, no? So, dapat sabihin nyo yung katotohanan para kayo ay pwede nang mag-donate ng dugo. Okay, ngayon, pag nakapag-donate po kayo ng dugo, hindi po kawalan yan. Unang-una, mapapalitan ng dugo nyo. Ang ating dugo po ay dyan nagpo-produce ang production ng ating red blood cells, no? Ang ating mga dugo ay dyan sa bone marrow. Ibig sabihin po, simula nung pinanganak tayo, nagpo-produce tayo ng mga blood dyan sa ating bone marrow. Ito pong backbone natin, no? Iwan ko kung anong Tagalog nito. Itong backbone, no? So, dyan nagpo-produce, dyan mismo sa buto. Tapos, habang nagkakaedad tayo, magmamature na ang pag-produce ng dugo ng ating bone marrow. Ngayon, lahat na nang umiikot sa ating katawan ng dugo, ay yun ay hindi napapalitan. Siyempre, simula nung pinanganak ka, yung pa rin yun. Kung ikaw ay 30 years old, yung pa rin yun ng dugo mo. Unless kayo po ay naoperahan kasi nabawasan ka ng dugo o kaya na malaki ang nawala sa iyong dugo kasi nga po dahil na-aksidente ka. So, anything na nawalan ka ng dugo, yun, magpo-produce po ang ating bone marrow ng bago. Ibig sabihin, pag nag-donate ka, doon nawalan ka na ng dugo, for 30 years old ka, yung nawala sa'yo na halimbawa 500 ml na dugo, ay magpo-produce ang ating bone marrow. So, papalitan niya yon automatic. Yung ipoproduce niya na dugo, ay brand new na po yun. Nakita niyo po kung gaano kaganda? Yung nawala sa'yo na 500, papalitan niya yun. Yun ay edad nung dugo na yun, na nawala sa'yo na 500 ml, ay 30 years na. Ganon po yun. Kasi 30 years old ka eh. No? Tapos kinuha ka ng dugo, nag-donate ka. So papalitan niya yan. Yan po ang kagandahan yan. So parang nagka-cleansing. Kung maintindihan nyo, no? Nagka-cleansing. So, in our criteria, no? Every 3 months, pwede kang magpakuha ng dugo. Pero i-screen ka muna. Diba? May mga bawal dyan eh. Kahit na pwede na,
pero puyat na puyat ka naman during that time. O, hindi ka pwede kuha ng dugo. So, marami, no? So, as long as na-screen ka ng doktor na pwede kang mag-donate, grab it. Tandaan natin, every 2 years, magpaano tayo ng dugo. Yung iba nga dyan, nagkakapera pa no? Magdodonate ng dugo. Tapos, babayaran pa. So, yun ang pinaka-importante doon, na alam mo na napapalitan yung dugo mo. So, imagine yung dugo natin, kahit 30 years old na, yung 30 years old ka na, yung dugo mo 30 years old, mayroon ding mga kasamang mga toxins. No? Di mo maalis yan lalo na pag mabisyo ka. So, napapalitan yan. No? Well, anyway, yung palang tatanggap ng dugo ay lilinisin din yan. Siyempre, i-screen yan kung yung nagbigay ng dugo may sakit, di natin alam. Tapos, i-screen yan sa blood bank, bago i-store yun, bago itago yun, para anytime magamit pag emergency, titingnan yan kung may mga irregularities yung dugo. Tapos, madiditik yan kung may HIV, kahit nagsinungaling yun, kung may mga hepatitis. So, i-reject yun, itatapon yun kung madetect na may sakit yung dugo. So, yan po. So, i-restore yan, tapos pag may nangangailangan ng dugo, ay ibibigay na. So, ganyan po ka-importante. You know, donating blood is healthy. It will benefit whoever na donors na magdodonate ng blood. Please believe me, I am laying down my road. I'm broken in like an arrow. Forgive me, forgive me where Mga kababayan, ang blood donation napaka-importante po. Sa buong mundo, hindi lang sa buong Pilipinas, nagsushortage po tayo ng dugo. Talagang maraming nangangailangan. Mayroon tayong type A, type B, type AB, type O. Yung type O, yung universal. Lalo na po yung type AB, napaka-kokonti, rare. Actually, pag binili mo yan, mahal yan Kasi kukunti lang. Ngayon, kung ikaw naman ang type AB, pag nag-donate ka ng blood, mahalaga talaga yun. I mean, napaka-importante kasi yun po yung mga kukunti. Ngayon, pag ikaw naman ay na-aksidente, na type AB ka, o kaya operahan ka, o kaya may cancer ka, kailangan mo ng blood, o kaya may nagde-dialysis ka, hanapin mo talaga yung katulad mong type AB. Diba? Hindi po AB na abnormal, Baka isipin nyo, abnormal, no? Type AB. Sabi nga nila, yun ng royal blood. Royal blood daw kasi hirap hanapin, no? So, mahirap po yun. Mahirap yun pag ikaw ay type AB kasi pag ikaw nangangailangan, ang hirap maghanap ng dugo, no? Pero kagandahan din yun, pag ikaw naman ang type AB, ikaw, pagkakataon mo tumulong, magdodonate ka, no? Kasi maraming nangangailangan sa type AB na katulad mong type AB. Sa makatuwid, lahat po ng klaseng dugo ay importante, no? Kaya po, nasasabi natin to kasi nagkakaroon tayo ng shortage. Kokonti po ang blood, dugo sa buong mundo. Talagang sa mga hospitals, pag naghahanap sila ng dugo na kailangan, no? Marami po ang pwedeng sabihin natin nangangailangan ng dugo. Yung mga dengue, pag lumala yung dengue, kailangan ng dugo yan, no? Tinatawag tayong platelet concentration. Maraming dugo na nangangailangan. Pag cancer, mabagsak ang dugo niyan. Yung may mga cancer, nag-chemotherapy. Yung mga anemic, no? Mga leukemia, mga blood dyscrasias, kailangan ng dugo yan. Yan. Ano pa ba? Yung mga malnourished, usually, kailangan din ng dugo yan, no? Pag bumagsak. Sa mga kababaihan, pag may mga problema sa hormone nila, ay kailangan ng dugo yan. So, ano pa ba? Yung mga na-aksidente, mga motor vehicle accident, no? Yan. Pag na-aksidente yan, yung dugo talaga, kinukulang ng dugo, sumisirit ang dugo, yung blood loss, yan. Talagang pag sa emergency room, kailangan ng dugo yan para maagapan sa mga operation, sa mga buntis, sa lahat ng inooperahan.
Oh, kahit appendectomy yan, kung ikaw may complication, bumabagsak ang dugo mo, o kaya matagal yung operation kasi may mga komplikasyon sa nung binuksan na yung surgery mo, yung surgery operation, meron pala mga complication. Abang tumatagal, ilang minuto, ilang oras lalo, ang operation, kailangan ng dugo yan kasi nababawasan ng dugo mo during operation. So talagang maraming kailangan ang dugo, kinakailangan talaga. Nais nating sabihin sa inyo, ipahiwatig sa inyo na abang kayo po ay nagdodonate ng dugo, bukod sa makikinabang kayo, gagandaan yung kalusugan, magiging healthy kayo, ang pinakamaganda po doon na priceless, talagang hindi mababayaran na kahit anong halaga ng pera yung nakatulong ka sa nangangailangan. Ibig sabihin, totoong nangangailangan yan. Kasi mismo yung dugo mo ay ilalagay sa dugo niya para masalba ang kanyang buhay. Di ba? Naisip niyo yun, mga kababayan? Talagang very literal na masisave mo ang buhay niya. Na hindi mo alam kung saan napunta yung dugo mo, pero malamang na malamang, panigurado, yun po ang binigyan sa dugo mo. Kahit di mo alam kung saan napunta yun, ay mabubuhay siya, maduduktungan ang buhay niya. Ganyan po kaganda, ganyan ang kabutihan na matatamasa ng mga nangailangan sa dugo mo. Kaya inikayat ko kayo na lahat po tayo, as long as pumasa tayo sa screening, sa blood donation, mag-donate po tayo ng dugo. Napakaganda po yan na magiging habitual natin na nais nating isama na sa ating buhay na every 3 months mag-donate ka ng dugo. Bukod sa ikaw ay nagiging healthy, ikaw rin nakakatulong. Okay. Okay, mga kababayan, batid ko ang inyong layunin. Batid ko ang inyong pagsisikap. Higit sa lahat, walang makakapantay sa pag-uugali ng magkaroon tayo ng malasakit. No? Malasakit sa kapwa. Napaka-importante po yan. No? Kasi nga po, kung kayo po ay mamroblema, kung kayo po ay magkaroon ng suliranin sa buhay, dahil kayo po ay may malasakit sa iba, nakatulong kayo sa iba, na kahit sino man, di kayo pumipili kung sinong tinutulungan nyo, kayo po ay talaga, pagdating ng kayo ay nangangailangan, talagang mayroon na nagugulat ka na lang, mayroon mga ibang tao, mga ibang bagay na doon dinadaan ng instrumento ng may kapal na masolusyonan ang inyong mga suliranin. May tinatawag tayo sa Arabic kifara. Sa atin, sa mga, para maintindihan nyo yung kifara, yun po yung karma. Meron tayong good karma, meron tayong bad karma. No? Kung tumutulong ka, malamang may bumabalik yan. Basta ang importante, sincero. No? Kasi ang Diyos, siyang the most just. Ibig sabihin, siyang pinaka makatarungan. Di na lang siya naging Diyos kung hindi siya yung pinaka makatarungan. So kahit na walang nakakaalam sa inyong ginagawang kabutihan, pagtulong, siya alam niya yan. Tapos ibabalik niya sa iyo yan. Kaya napaka-importante po na parati nating isama na, no? Integrate na sa ating pamumuhay ang magkaroon ng malasakit. Importante po yan. Tulad itong binabanggit natin, isa itong blood donation. And of course, dito sa drugs, yan ang advokasya natin, no? Na ito ay pagtulong. Sila po ang ating mga kababayan na nalalulun sa bisyo. Sila po
ay kaawaan natin kasi na sila po ay na-hook sa addiction. Kami po kami po yung mga expert, mga addiction specialist na talagang pinipigilan nila sarili nila. Kaso nalulunan na sila sa bisyo. Kaya tulungan natin sila. Ngayon po, actually last week yata, inabot ako ng almost 8 o'clock ng gabi. Kasi afternoon, dumating sa akin yung 5 sa Bayugan, 2 sa Sibagat. From jail, Bayugan City Jail. Tapos dinidii ko sila kasi wala yung aking mga doktor. Ako na nag-drug dependent examination. So, inano ko sila, for play bargain yun eh. No? So, nakita ko ang profile nila for inpatient rehabilitation na nahuli sila nung November, yung iba sa December. So, good sign po yan. Gusto kong sabihin rito, no, dito sa ating stasyon, na ang Bayugan at saka Sibagat, ito ay sinyalis na hinuhuli nila ang ating mga kababayan na nalulun sa bisyo, no? Nagsasyabu, yan, para maintindihan nyo, no? So, November yun, saka December. So, hinuli sila. So, ibig sabihin, mayroong ito, sinyalis to, tanda ito, na ang Bayugan at saka Sibagat ay ginagawa nila ang kanilang tungkulin. No, hinuli sila ng polis, ang PNP, tapos kinulong. Tapos, ito naman itong isang idolo ko. Idolo ko to eh. Si Judge Villanueva. Yan, Ferdinand Villanueva. Idolo ko yan. Malapit na mag-retire yan. Sana, wag mo na mag-retire, no? Nagkakaintindihan kami. Pumunta pa sa akin yan nung anniversary. Halos sa kanya lahat yun. So, yan ang tinatawag nating coordination and cooperation and collaboration. Ang PNP, kuhuli nila. Siyempre, through barangay sa CBDRP. Ito, nagdudruga to. Pag nahuli, ayan, dadalhin sa jail. Pag na-jail yan, kay judge. Nang nakita ni judge, i-play bargain natin yan. Labag sila ng RA 9165 ng Section 15, Section 11, Section 5. Marami yan eh. No? Tapos, ipadala sa akin. Tapos, drug dependent examination. Payagan natin. Basta i-rehab. Ganyan po. Kasi yun ang mga yun, ayaw magpa-rehab. So, yun ang ginawa ng ating mga kapulisan. No? Natutuwa ako sa inyo. Very good, very good. Kayo ay you deserve, you deserve masigabong palakpakan. Nasabay yung palakpakan natin dito. Wow! Congratulations! Wow! Congratulations! Wow! Congratulations! Ayan, congratulations. Congratulations si Bagat Bayugan. Yan. Tingnan nyo, akala nyo hindi ko alam? Ako pa ang nagdidi. Kasi during that time, last week, wala yung 2 doktor ko. So ako na nandun. So yung mga PGMP, nandun, sinama nila. No? So yan. Yan ang maganda. Kung ganyan tayo ng ganyan, no? Itong ating mga kababayan na nasa barangay natin, ayaw magparehab, pwede natin iparehab yan. Huliin lang natin, kayo nasa barangay, ituro nyo anong ginagawa nila. Pag nahuli ng ating mga kapulisan, dalhin sa jail. Tapos ito, ang ating mga judge, no? Yung mga court, lalo na dyan sa mesa ni Judge Villanueva, no? Paborito ko yan, senior citizen na yan. Yan, no? Ipapadala sa akin for DDE. Tapos, aprobahan ko yan na iparehab natin. Na imbis na makulong ng ilang taon. Ayan. So, yan ang tinatawag nating rehabilitation and reintegration, mga kababayan. Diba? May solusyon kung tayo ay nagtutulungan. So, ulitin ko, gusto kong batiin ng masigabong congratulations ang Bayugan City at saka si Bagat. Alam ko po, ako mismo ang nagdidii sa ating mga nahuli na mga adik. Okay? Wow! Congratulations! Wow! Congratulations! Wow! Congratulations!
yan ang ating mga nagagawa na natutuwa ko, no? I like it, I love it, no? Talagang, 7 yun eh. Tsaka marami pa raw. Yan, 150 bed capacity po tayo. Ngayon, 112 na. Pupunuin natin yan, 150. Pag 150, puno na, magdo-double deck na po ako. Magpapaganawa na po ako ng double deck para maging 300 yan. Pupunuin natin yan. Alam nyo kung bakit? Kasi marami tayong mga kababayan nasa labas na nalulun sa bisyo. So, mayroon din tayong outpatient, no? Yung mga outpatient natin, dumadami na. I think sa ECP, 76. Tapos, 40 dyan sa outpatient. So, dadamihan natin yan, no? So, grab the opportunity kasi tutulungan natin sila. Kanina po, kasama ko ang ating mga P-Woods, yung mga brothers, nag-harvest kami ng tilapia. Yan, kinakain nila ngayon, no? So, ang daming tilapia. Sa susunod, sa susunod, bigyan natin sina Sir Jay, tsaka ito mga kasama kong journalist rito, ng tilapia. Tandaan mo next week, yan, lalaki ng tilapia. The same thing, natapos din ang aming malaki yung goat house natin. No? Marami na tayong kambing doon. So, yan ang rehabilitation po namin, no? TRC. Meron tayong mga livestock kasama yan sa intervention for our treatment modality, no? Para sila ay magkaroon ng distressing. Nadi-distress sila eh. Tulad kanina, nag-harvest kami ng tilapia, no? I join with them, no? Nag-aalaga sila ng mga livestock. Bukod pa doon, nagiging responsible sila. Not only para matuto sila maghanap buhay, kasi kung ano mag-alaga ng livestock, nagiging responsible sila. Nagiging humble sila kasi umahawak sila ng mga hayop, yung mga tae ng dumi ng hayop, kabayo, kambing, manok, nire-recycle din namin. Tinuturuan namin sila na ito, pwede gamitin yan sa fertilizer natin. So, mayroon din tayong mga gardening doon. Yan po, ang aming TRC ay, it's a school of thoughts. It's a academy. Oh? It's like an academy, no? It's an empire of righteousness. Yan ang sinulat natin sa article. Talagang lahat pinasok natin dyan, no? Para alam natin, no? Wala namang nag-contest pa sa atin, eh, na ito ay hindi dapat ipasok sa therapeutic community ng rehabilitation program. Wala pang kumukontra. Kasi kung may kumukontra, I'm welcome for a debate. Malay mo naman, kayo ang tama. Pero, this is my chance para sabihin sa inyo paano ito nakakatulong sa ating mga pasyente. Ang sabihin nyo, scientific base, yun mismo nakita ko. Kaya nga meron tayong mga research, meron tayong mga estudyante. In fact, mayroon nang na-publish mga research, no? Pinupunta kami ng, I think yung Xavier University, dyan sa may CDO, ang nag-conduct sa amin ng research study, no? Yan. So, different schools. So, our institution also is a best proper venue for our training and research. Kaya nga po, nung nirevise natin ng vision and mission, talagang nilagay natin doon ang Training and Research Institute, ang ating institution. Kasi nga po, nandun lahat, even the dynamic of the clients, kasi meron siyang male and female, babae at lalaki, the only female TRC, government TRC dito sa Mindanao. And not only that, they are in a rehabilitation program in our structure. Mayroon silang mga part sa structure na nagmimix sila. Unlike sa Bikutan TRC na talagang sila, wall, ibig sabihin nakaseparate. Dito po sa amin, talagang pinanindigan ko yun. Kasi gusto ko na ang kanilang therapeutic community would be a normal, just like when they go out in the TRC, pagbalik nila sa community. What I'm trying to say is, yung lalaki at babae, nakakakitaan sila. May mga structure na join sila. Pinaglaban ko po yun, pinanindigan ko. Kahit dati ay may nakita kami mga loopholes, like for example, nagliligawan pala, nagbibigayan ng letter, ng love letter. Pinanindigan ko yun.
naagapan naman natin. Part of the risk. Pero, pinanindigan ko yun na co-ed sila para mas ma-effective, mas epektibo ang kanilang recovery. Kasi paglabas sa ating institusyon ay hindi sila mabibigla sa lalaki o kaya sa babae. Kasi doon pa lang sa ating institusyon ay combine sila. Parang school yan. Di ba may school na puro lalaki? Kaya ang mga lalaki, mga estudyante, parang atat na atat sa babae. Ganun din ang mga babae. Na mga, halimbawa, yung mga school na sa Miriam, yan, puro babae yan. Kaya, it's not, puro babae nga, pero nagiging wild sila. Paglabas nila, o kaya, iba eh. So, yung mental mindset nila ay iba. Unlike yung normal na nakikita mo, may nakakalubilo mo, nakita ka ng babae, o kaya sa babae, nakita ng lalaki. Kaya po, pinanindigan ko yan. That's why, that is the proper venue also for training and research. Yan, no? So, nagkataon lang na ang ating, TRC, dyan sa Cebu, puro babae lang. No? Karamihan ng TRC, puro lalaki lang. Dyan sa Bikutan, lalaki at babae, pero talagang nakaharang, nakakompound. So, sa atin naman, so far, so good. Sa awa ng Diyos, may mga konting problema. Pag nakita natin, yun, pwede nating ayusin. Kasi naniniwala ako, nung inumpisahan ko po ang rehabilitation program, every time na meron po kaming mali, that would be a learning lesson. Kasi paano mo malalaman kung hindi ka magkakamali? Ang importante, every time na magkamali ka, ibang mistakes. Kung paulit-ulit na mistakes, iba na po yun. Yun ay kalukuhan, yun ay katangahan, yun ay kabubuhan. Sinasadya mo na yun, ayaw mo na solusyonan. Kaya sa akin, pag nagkamali, okay lang. Kasi nga, that would be a learning lesson. It's a learning experience para na-test natin na yun pala ay pwedeng baguhin na hindi na maulit. Okay, mga kababayan, pwede ko sana sabihin rito, ihatid sa inyo ang mga usaping federalismo. Kaso, inabot po tayo ng 1 oras. Tayo po ay excited sa ating mga serbisyo, no? Lalo na dito sa person use drugs. Kaso, medyo naano lang tayo. We may excited, pero medyo nagwo-worry or tawag rito, itong nangyari sa atin, mga issue, no? Mga political issues sa national, no? Na nag-aalala ako talaga, nagwo-worry ako kasi baka itong sinusulong nating kampanya sa droga, sa anti-illegal drugs, ay maapektuhan. Kasi if there is a national political issue, disarray, disturbance, no, sa national leadership, malamang lahat ng serbisyo sa serbisyo ng gobyerno ay maapektuhan. Lalo na itong drugs na very, very sensitive, no? Kasi baka yung mapagsamantalang politiko ay gamitin ang drugs na instead na ayusin ay lalong lumala, no? Siyempre yung mga involved sa drugs, lalo na yung nagkakapera dyan, ay samantalahin din itong political situation natin ngayon, political issues, situation dito sa ating bansa, na sana ay ayusin nila. Di mo na maalis yan, pero nakakapagtaka kasi. Nakakapagtaka at saka nakakapag-worry kasi nga po, hindi nyo ako masisisi eh. Bakit ganito tayo makapagsalita? Sabi nga, biniro ako ng aking kasamahan. No? Kasi last week galing din po ako sa National Health Sector meeting. Lahat ng top managers ng health, no? Ng Department of Health. Sabi nila, Prince, baka ikaw ang mag-drug dependent examination sa dalawa. Ang ating former President, Rodrigo Roa Duterte, na
at allegedly fentanyl addicted. At saka ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na allegedly na cocaine addicted. So natawa ako dun eh. Napag-isip-isip ko, ano ba to? No? Drugs eh, nag-aagisan ng drugs. Nag-aaligasyon, nag-accuse bawat isa ng drug user daw si ganito. Drug. So, ano kaya ang mangyayari? Ang tanong ko, ano kaya mangyayari dito sa ating programa sa droga? Ito po ay trabaho ko. Ako ang frontliner rito sa field. Yun ang napapaisip ako. No? Yan po ang bakit gusto ko rin pag-usapan yan. No? Sa susunod ng ating mga kabanata, no? Sa ating episode, pag-usapan natin yan. Kasi drugs pa rin yan. And of course, doon din sa federalism, kasi nga po, dyan nag-umpisa sa People's Initiative daw na I'm very, very well-versed dyan sa federalism. In fact, talagang ina-advocate natin yan even 10 years ago, even more than a decade, na-advocate po natin yan. Mga kababayan, pagpasensyahin nyo ako, namamaos po tayo, ito na po, sunburn na nga tayo eh, no? Kasi nawili tayo lumabas, no? Sa pagra-rides, paglalaro, siyempre parating nandoon ang anti-illegal drugs war campaign natin, advocacy natin, para lalong makaiwas ang ating mga kabataan sa droga at saka sa mga ating mga kababayan na nainggit sa droga ay iwanan din nila. Okay, muli, mga kababayan, inabot tayo ng isang oras na sana'y may natutunan po tayo sa ating maikling usapin at sa aking mapagkumbabang kaalaman ay sana'y nais ko sanang lawakan pa ito. Kaso kinulang tayo. Muli, sa susunod ng ating kabanata, sa susunod na ating panayam, ang inyong prinsiping manggagamot, Dr. Melhamid Prince Tumawis, Justisya, Kalinaw, o Kahimsog. The Agusanin and beyond. This is 89.7 DXGPFM. Agusan Radio. Agusan Radio. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.